Ayan, magluto tayo ng maraming klase dahil tayo may bisita. Ayan ang aking mga finished product na niluto na. Hipon, chicken. At syempre nag-add pa rin kami ng binili sa labas dahil hindi ko kayang lutuin pakarami. Ayan, may chicken ako na ganyan. At ito rin ang aking dalawang klaseng chicken. Ayan, tinola. Kasi meron kaming guest, tapos meron kaming mga workers ngayon. Naku, super pagod. Kaya yan, unon ako ng lutuin yan, mga yan. Para makakain na rin sila. Yan, at ito na ang aking nilulutong chicken para sa aking guest. Ayan, yung chicken, sinangkutsado ko muna. At nilagyan ko ng cubes. And then, pag luto na siya, kailangan kasi luto siya. Nilagyan ko yun ng sibuyas, bawang. Siyempre, yan, late ko nang inilagay kasi sinangkotsa ko muna yung chicken para hindi siya malansa. Yan, at pagkatapos ng ganyan, ang luto niya, nilagyan ko siya ng iba pang pangpalasa. Yan, napakasarap nung maluto siya. Napakasarap. Try nyo, pwede nyo panegosyo. At pwede rin namang pang-guest. Pwede rin namang ulam ninyo. O, depende yan sa inyong gusto. Yan ang aking chicken. Ayos lang ang pagkaluto niya. Sinangkutsado ko lang ng maayos. Ngayon, iginis ako sa sibuyas, bawang. Nilagyan ko rin ng konting butter. Sa isang motor? Nilagyan ko rin siya ng Knorr cube. Oo, nandun sa bulsa. Para masarap. At yan, niluto ko na yan. Okay na siya. Luto na, di ba? At ang gagawin naman natin dyan ay pinalambot ng gusto yung chicken. Kailangan kasi lutong-luto siya. At dun sa alis na pangkalan, sa isang pang burner, nagluto naman ako. Nandun yung isang tinola. Para pagkain niya ng aking mga workers. At siyempre, ito naman yung para sa akin. Yung pinagsabay-sabay ko na ng lutuin para mas mabilis. Diba? Yan, tinakipan ko lang muna. Tapos dito naman ako sa isa pa. Para mas mabilis. Diba? Ganyan lang pagluluto. Discard lang pag may time. Kasi alam mo, pagka nagluto tayo na may diskarte, mabilis matapos. Magugulat ka. Within 12 minutes. So, di ba nakatapos ko ng lutuin? O, ayan. Ineno ko na yun. I-transfer. Ayan. At luto na siya. Siyempre, continuous lang ang pagkaluto niya. Ngayon, habang naluto yung isa, itong isa, niluluto rin. So, aside dyan, magluluto naman ako ng hipon. Isasabay ko na rin habang niluluto ko yung chicken, syempre, para mas okay. O, ayan, okay na siya. O, diba? Tapos lalagyan ko siya ng mga sahog para mas masarap. Lagay na natin yung kanyang mga kailangan para mas okay. Mas gugustuhin ng tao ng mga kakain yan kasi may mga gulay-gulay na kasama. Lagyan natin ng pinya. Ang tawag yung pininyahang manok. Pero may aside dyan, nilalagyan ko yan ng cheese. Nilagyan ko ng gatas. Pero hindi ko nilagyan ng hotdog kasi pag nilalagyan ko ng hotdog, pag ang guest ko lang ay yung mga bata. Pero pag walang bata, hindi ko nilalagyan ng hotdog. Kasi madali siyang masira kapag may hotdog. May processed food, no? Yan lang ang nilagay ko para kakaiba siya. And then, isasunod ka na rin sa kanya ang mga gulay-gulay natin para mas masarap. Ayan. O, diba? Nalagyan na natin yung potato natin. Ayan. Sili. Ayan. Atin, halo-haloin natin. Siyempre. Ayan, ganyan lang ang pagluluto ng simpleng luto. Pero masarap siya.
Lalagyan natin siya ng konting tubig para medyo maluto naman yung ating gulay. Kasi masyadong nagmamantika na, no? Kaya kailangan ayan. Siyempre, luto na. Okay na. Ayan, super sarap na ang ating ulam at malapit ng maluto. Lalagyan natin ng carrots. Ayan, palalambutin lang natin ang carrots para maging mas masustansya ang ating healthy food, di ba? Yan, ganyan lang ang paggagawa niyan. At i-add lang natin yan ng konting cheese para mas masarap, di ba? Ayan, i-cover natin for a while. And then, hintayin lang natin kumulo ng maayos at nang luto na. Ito na, buksan na natin at lagyan na natin ng konting cheese. And then, haluin lang natin, hayaan natin ma-melt yung cheese para yung cheese lumasa lalo doon sa gatas. Diba? Yan ang ating chicken na nilagyan natin ng pineapple. Actually, ganun din ang luto niya pero may twist siya kasi nilagyan ko na siya ng milk. Nilagyan ko siya ng cream at nilagyan ko rin siya ng cheese para mas masarap. At ito na, luto na ang ating chicken. And then, transfer natin yan sa kabilang burner. At magluto naman tayo dito sa kabilang burner ng iba pa. At para mas masarap. Ayan, lagyan natin yung kawali natin. Iluto natin dyan ang ating special shrimp. Lagyan natin ng maraming bawang. Maraming bawang ang nilagay ko sa kanya. And then, i-add natin dyan ay ang ating butter. Siyempre, masusunog na siya. Lagyan natin siya ng butter. Siyempre, marami ring butter. Ayan, nilagyan natin ang ating butter. Then, haluin lang para hindi siya masunog. Isunod na natin ang shrimp. Ayan, 1 kilo yan. Ang lalaki na nila. Hintayin lang natin siyang maluto. And then, may idadagdag pa tayong mas masarap para makadagdag lasa pa rin sa kanya. Diba? Iluluto din natin ng ganyan yan. I-cover natin para yung isa naman ang ating tapusin maluto. Yan. After nyan, ayan, medyo maluluto na yung isang putahe. Diba? Ayan, i-open na natin para ayan, ito na, diba? May add pa tayong mga bagay-bagay dyan. Lagyan din natin yun ng konting cream. Nalagyan natin siya ng cream para mas malasa. Para yung, at saka lagyan natin siya ng liver spread. Mas masarap kasi kung may liver spread. Mas masarap din kung mayroong cream. Diba? Yan, lagyan natin pampalasa yun. Lagyan din natin yan ng pampalasa. And then, after ng pampalasa yan, halo-haloin na lang natin. Yan ang pinakamasarap dyan. Halo-haloin natin ang gusto at para suwak ang lasa niya. O, diba? And then, after nyan, ang gagawin natin dyan, nalagyan natin siya ng chancharan. Luto na yung isa nating isang putahe. Kasi may guest tayo ngayon, kaya kailangan masarap ang ating putahe. Ayan, isali na natin dyan yung liver. Sali na natin dyan ang ating liver spread. Ayan, halo-haloin lang natin hanggang sa maging luto na siya. Yan kasi ang magbibigay sarap. Diba? Ayan ang ating liver spread. Mas maganda kung ma-melt siya, maluto siya ng gusto. And then, lalagyan natin yan ng additional na cream. Para mas malasa, mas masarap.
little bit na sugar. Siyempre, lagi nating nilalagyan ng konting sugar ang ating niluluto. Kaya pinapampasarap, mampalinamnam. Huwag naman masyadong marami, konti lang. Tapos lalagyan natin siya ng cream. Yan. Yan. Para mas masarap. Haluin lang natin yan ng maayos. At syempre, yan ang ating lunch. Napakasarap niya. Yan, diba? Alam mo, pag tinry mo yan, pwede yung panegosyo yan. Kasi yan, pag inulam mo yan, kahit 3 piraso lang, ulam na. Naku, napakasarap. Kasi, masarap yan yung mga hipo na ganyan kalalaki. Naku, malaki pa sa daliri. Oy, naku. Ang 3 niyan is napakarami na para sa akin, no? Ayan. At sure ako na magsasarapan yung guest natin dyan. Kasi napakasarap niyan. Namis siya, medyo creamy siya, na medyo, basta masarap siya, super. Yan, pakukuluin lang natin ang gusto yan. At luto na ang ating pagkain. Alam niyo ba, very easy ang magluto ng pagkain. Lagyan natin ng konting sili. Kasi naubos na yung aking sili flakes. Sili pero maanghang pa rin yan. Kasi nihiwawa ng malilipis para ilagay dyan. Yan, di ba? Sa bawat lutuin ko, huwag na kayong magtaka talagang may sili. Para sa akin kasi, ang sili is buhay. Ganun talaga. Pag may lahi kang Bicolana, talagang ganun. Pero hindi lahat ng Bicolana kumakain ng may sili. Pero ako kasi, gusto ko yung may konting anghang. Hindi naman masyadong anghang. Ito ang ating finished product. Yan, di ba? Yan ang ating shrimp. O, di ba? Gayahin nyo. Yan ang ating chicken. Yan. Thanks for watching.